So dito mga kaloys, ito yung mga topic natin about confidential fund, 'di ba? Yung Mary Grace Piatos, bakit ang daming pangalan, 'di ba? So, yun na nga ang nangyayari kasi mga kaloys, 'di ba? In-explain ko dito about Mary Grace Piatos kasi nga um yung confidential fund, in-explain ko dito sa ating mga analysis, sabi ko, the probability is very high na ginamit yun na bilang ayuda. 'Di ba? Yun yung sabi ko, Liz, parang ayuda yung confidential funds kaya may mga code. Hindi yan yung ibinigay sa informant. Informant para saan? 'Di ba? So, yung confidential fund ginagamit bilang ayuda. Right? Kasi nga, 'di ba sabi ko nga sa inyo, may isa po akong friend na nabigyan ng ayuda. As in cash kaagad. Okay? Kaya sabi ko, the probability is very high na yung confi funds nga ay ginagamit ni Sarah pang ayuda. Halimbawa, ikaw, hihingi ka ng tulong. 'Di ba na kailangan ko ng ganito, ng gamot, ganun. So, may confi funds siya, 'di ba? Diretso na kaagad. Ayuda. So, kumbaga, sino magkinabang yan? Siya. Kasi politician siya eh. Just like vote buying, di ba? Naniniwala ako mga kaloys yung ayuda parang vote buying yan eh. Right? Agree ba kayo mga kaloys? So, yun na nga mga kaloys. Buminggo nga tayo dito sa ating analysis. Di ba? So, eto mga kaloys, yung latest about dun sa impeachment. So, dito mga kaloys, may acknowledgement receipt galing kay Mary Grace Piatos. Okay? Tapos ang nakalagay dito, payment of reward. Di ba yun yung parating sinasabi ng mga DDS na ano yan, para sa intelligence or blah blah blah, di ba? Sa mga NPA, di ba? Kaya kailangan talaga ng confi fund itong si Sarah. Pero sabi ko nga sa inyo, noon pa, hindi pa to lumabas na trial, ano yan siya, the probability is very high na ayuda. Okay? Kumbaga, matatalo niya ang mga politicians sa ayuda kasi confidential fund, di ba? Nag-gets yung point ko mga kaloys. Right? Na hindi na yung ibang politician mahirapan kumuha ng pera kaya siguro may mga pork barrel para mag-ayuda. Ito sa kanya is parang legit kasi confidential fund. So may advantage nga siya. Okay? Tapos ito na nga mga kaloys, receive payments for reward pero ang reward ay isang medisina. Di ba parang, oops. So, eto mga kaloys, malinaw na malinaw talaga na nahihirapan talaga siyang idepensa and buminggo nga tayo. Ayuda po. Confidential fund ay ayuda po. Okay? So, pakinggan natin mga kaloys yung sa impeachment. Ang Mary Grace Piatos na tumanggap siya ng magkano? Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Yun. Magtataka nga yan, bakit may close in parenthesis, reward tapos medicine? Ngayon ako nakaano, paano kay kung loto medicine, di ba? So maglaklak ka ng medisina, ganun. So ayuda po siya. Very clear na ayuda. Right? Bakit dalawa to? Payment of rewards tsaka medicines. Anong ibig sabihin? Ang binayad sa kanya na reward ay gamot? So, eto nga, kinanong ng lawyer na ano yan, reward medicina. Tapos ang mga DDS. Buti mga si Sarah nagbigay ng medicina, come on. Hindi po yun ang point, di ba? Reward medicina, Diyos ko po. On this document alone po, kaya po kami nagpapasubmit ng additional documents. And also, since it is payment of rewards po, hindi rin po enough lang na acknowledgement receipts. Kailangan din pong makomply yung provision noong joint circular as to the payment of rewards. Okay. So, itong Mary Grace Piatos acknowledgement receipt ay sinasabi mo na violation ito ng joint circular. Bakit? Okay mga kaloy. So, doon nila mga kaloy sa, yan example ng na buminggo talaga tayo doon sa sinabi ko sa inyo noon, 'di ba? Na ayuda po siya yung confidential fund ni Sarah para may advantage nga siya doon sa ibang politician. Magkano yung na-receive na kakilala ko? As in close ko talaga. 50,000 tapos 30,000. Okay? So, sabi ko ganun pala kabilis magbigay ng pera si Sarah.
And ito na nga, yung katotohanan. It's ayuda. Okay? So ayun, mga DDS, paano niyo yan i-defend? 'Di ba? So, actually mga kalos, 'di ba sinabi ko na sa inyo, marami nagsabi na, bakit hindi kayo nagta-topic about kay Sarah? Kasi nga mga kalos, predictable na po yung mangyayari. 'Di ba sabi ko nga sa inyo, si Liza, ano yan siya, parang sinisigurado niya na si BBM maging safe. 'Di ba? Noon ko pa sinabi sa inyo yung matagal na sa akin, okay? Nanonood o nakikinig, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, ilang beses na tayong buminggo, 'di ba? About doon sa kay Sarah, about kung sino yung susunod, 'di ba? Na maimbestigahan, lalabas yung baho, 'di ba? Kasi nga may reference po tayo, inanalyze po natin yung galawan ni Liza Marcos. Si Liza Marcos po yung influencer ni BBM. 'Di ba? Tingnan mo ngayon si Boy Solar, itong si Cayetano, 'di ba? Sinabi ko na sa inyo yun pa na darating ang araw na lalabas yung baho nitong si Cayetano at alam niya ni Mrs. President Liza Marcos. Ayun, boom. 'Di ba? Ilang beses na tayo nagkaano eh. Alam na natin yung galawan ni Mrs. President, yung parang tahimik lang siya. Tapos bigla na lang siyang 'di ba? Re-rest back. Right? 'Di ba, Liz? Parati ko nung parati ko nung sinasabi yan sa inyo na ganun talaga. Ang mangyayari dito, ma-impeach talaga si Sarah. Okay? At sabi ko nga sa inyo, the probability is very high din na baka mag-resign na lang si Sarah, baka yun yung last option niya, 'di ba, na makatakbo pa siya ulit. Pero sabi ko ngayon, sigurista si Mrs. President. Meron niyang plan A, B, C. Okay, na-guess yung point ko mga kaloys. So, ang dyan, pinakamalakas dyan ay si Liza Marcos. Okay? So, yun po ang aking analysis dito sa impeachment trial. Kaya minsan, ayaw ko na na parang pasulput-sulput na lang kasi predictable eh. Tingnan mo ngayon, di ba? Yung sinabi ko sa inyo na kailangan daw 16 na votes, di ba? Sabi ko nga sa inyo, mauubos at mauubos yan kasi nga, ano ang motto ng mga politicians? There's no permanent friends or enemies, only permanent interest. Kaya nga di ba nagpalit-palitan silang ng Senate President? Sinabi ko na sa inyo yun. Di ba? Na alam ni Mrs. President, parang siya parang tayo nag-analyze, di ba? Alam niya ang weakness ng kalaban. Alam din niya ang strength ng kalaban. Di ba? Yun din ang ina-apply natin sa kaso ni Rene. Di ba? Inalam natin anong strength ng kalaban ng nanay. Ano ang weakness ng nanay. Di ba? Agree ba kayo mga kaloys sa ating analysis?